Mga ka-Republic, 3 araw bago ang Game 1 ng Best of 7 Final Series sa pagitan ng Ginebra at Tok-N-Tex ay dinala si Justin Brownlee sa ospital. Kaya hindi ito naka-attend sa finals press conference. Sa kabilang banda, sinabi naman ni TNT coach Chot Reyes, umaasa siyang mag-i-step up ang kanyang mga players upang mapunan ang pagkawala ni Jason Castro. Ito ang pangatlong magkakasunod na pagkakataon na maghaharap sa finals ang Ginebra at ang Tok-N-Tex at inamin ni Chot Reyes, malaki ang magiging pagkakaiba nito sa nauna nilang dalawang bakbakan. Sila daw ngayon ang underdog dahil kumpleto ngayon ang roster ng mga mag-aala. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi naka-attend sa finals press conference si Justin Brownlee na ipinagtaka ng media. Ipinagtapat ni Tim Cone na isinugod sa ospital ang Ginebra resident import. Inatake raw ng asthma si JB pagkatapos ng kanilang team practice, kaya minabuti nilang dalhin agad ito sa pagamutan. Habang kausap ng media ang Ginebra coach, ay wala pa silang balita tungkol sa kanilang resident import. Mabuti na lang daw at may ilang araw pa bago ang Game 1 ng Final Series. Mabuti na lang din at maaga itong nangyari kay Justin Brownlee. Mabuti ngayon na siya inatake ng asthma habang nasa team practice pa lang para sa paparating na finals. Kung inyong naaalala, na food poison si Justin Brownlee sa unang finals na nagharap sila ni Randy Jefferson. Hindi natapos ni JB ang partikular na laro at ang mga sumunod na laban, wala na siya sa tamang kondisyon. Justin Brownlee ang muling sasandala ng Ginebra for the 30th straight time na nasa finals ang mga mag-aala. Nabigo sila sa unang dalawa but this time ay umaasa ang kupunan na mag-iiba na ang resulta. Mismong si Chot Reyes inamin na sa pagkakataong ito'y isang matibay na pader ang kanilang babanggain. The last time daw na maglaban sila sa finals ay nasa injury list pa si Jamie Malonzo. Before the playoffs ay inactivate ang high leaping forward at sa semis laban sa Northport ipinakita ni Malonzo na nakabalik na nga siya. Isa si Malonzo sa karagdagang puproblemahin nila, sabi ni Chot Reyes. Ang isa pang inaalala ng TNT coach ay ang dati nilang player na si Troy Rosario. Napakarami raw ng mga pwedeng gawin ni Troy, ang presence nito sa ilalim at ang shooting nito. Sina Troy at Jamie raw ay wala sa dalawang final series na nakalaban nila ang Ginebra. Magiging malaking factor daw ang dalawang ito sa pangatlo nilang sagupaan. Nasa bench lang ako nanunood, sabi ni Jamie Malonzo bilang pag-alala sa dalawang finals ng Ginebra kontra sa TNT. Pero nakabuti raw sa kanya na napanood niya ang mga larong iyon dahil nagkaroon daw siya ng idea kung paano makakatulong sa kanyang team pag dumating na ang pagkakataon. At ang pagkakataong hinihintay niya ay magsisimula sa March 14, araw ng Biyernes, sa MOA Arena. Nakatulong daw sa kanya ng malaki ang semi-final series against Northport kung saan nakita ng lahat unti-unti na nga niyang nakukuha ang kanyang playing condition. Si Stephen Holt ay isa pang Ginebra player na excited para sa final series na ito kontra sa Tok-N-Tex. Naging instrumental sa pagpigil sa sharpshooter na si Arvin Tolentino sa semi-final series. Target naman ngayon Stephen Holt ang isa pang sharpshooter na nasa kupunan naman ng Tok-N-Tex, si Calvin Oftana. Ang Gilas mainstay naman ang susubukan niyang basagin ang produksyon. Parehong malakas na kandidato sa BPC Award sina Tolentino at Oftana. Sana maging successful ngayon, sabi ni Holt. Obviously, nasa isip ng former Rookie of the Year ang nakaraang laban nila sa finals kung saan nagwagi ang TNT. Samantala, kasalukuyan pa ring under rehab ang ankle sprain ni Troy Rosario na tinamo niya sa semis against Batang Pier. Umaasa ang lahat na healthy siya at makapaglalaro sa Game 1 sa Biyernes. Excited si TR1 sa final series na ito kalaban ng kanyang former team at ang kanyang best friend na si Poy Eram. Isa si Troy sa mga player na binanggit ni Chot Reyes kung bakit nasabi ng TNT coach na ngayon ay underdog sila sa darating na final series.
May mga vital players daw na nadagdag sa Ginebra samantalang nagkaroon pa ng injury ang kanilang star point guard na si Jason Castro. Pero maagap ding idinugtong ng TNT coach. Kahit pa underdog sila, maglalaro raw sila sa abot ng kanilang makakaya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Sarataw Boyet. Back to champions daw ang Ginebra. Gusto ko yan. Shoutout din sa iyo, Eking Sepe. Bawi tayo, Jinking. Sabi niya, wag hayaang maka 3-0 ang TNT. Rudy Hangad, may pagkakalagyan daw ang TNT nito. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Emily Olivares mula naman dyan sa Saudi. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, shoutout Nelson Reyes. Go, go, go lang. Jeans Boy, sabi niya. At sa iyo rin, Mia Udtuhan. Shoutout sa iyo, Idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shoutout Alex Calderon. Masuswip nito ang TNT. Gusto ko yan to kayo. At sa iyo rin, Sahara Higia. Good luck daw sa Ginebra. Makakabawi na tayo. At sa iyo rin, Arnil Kayubit. Shout out, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.